Ayan, dire-diretso ngayon. Malayo yung ano na ihatid ko, 20 kilometers. Buti ano, hindi traffic dun sa ano, pinuntahan ko, Canleyvale. Bike naman yung ano naisakay ko, makwento. Yan lang din ang mga ano eh, isa sa mga magaganda sa ganitong ano, side hustle. Iba-ibang tao yung makikilala mo, iba-ibang kwento ng buhay nila. So pare-parehas lang din. Kailangan mo magtrabaho para ano, kailangan mo ng extra gig, kumbaga. Mahal kasi dito sa ano, Australia. Mahal ang mga bilihin. Dito basta't lumabas ka, dahil yan, holiday, long weekend, siyempre mga bata kailangan mo ilabas. Punta kayo sa park na yan. Siyempre kakain kayo, bayad ng ganito, bayad ng ganyan. Mahal dito. Kaya karamihan ng mga nandito, dalawa yung trabaho eh. May mga ano, extra gig. Kagaya ko, extra income. Buti ngayon ang trabaho ko eh, freelancer ako ngayon eh. So hawak ko yung oras ko. Pag natapos ko yung, halimbawa 5 days yung ano, deadline, natapos ko yung trabaho ng 2 araw, ganyan, 3. So may ano ako, may libre akong time. Libre akong time yan, nag-u-Uber ako. Antay ulit ng bagong project. Maganda, mas okay pa nga eh. Kasi nung nag-uopisina ako, gising ka na maaga. Kasi nagko-commute lang ako eh, hindi ako nagdadala ng sasakyan. Malayo, sa city yung opisina ko eh. Kaya mahal ang parking doon. Minsan pag nagpupunta kami ni Mrs. doon, dala namin itong sasakyan. Magkano ba yung binabayad namin sa parking? Parang $70 yung binayad namin para sa parking. Parking lang yun. So ba't nga naman magdadala ng sasakyan para pumasok sa opisina. Tsaka magaganda ang ano dito, public transport. Sakay ka ng bus papunta ng station, train station, tapos biyahe ka na papuntang city. 1 oras yun. Wala naman 1 oras, siguro mga 50 minutes mula dito sa amin. Ang lamig dito ngayon, mahapdi sa ilong. Wala naman akong sipon, pero mahapdi sa ilong. Kanina may naradar dito eh. Aray siya nun. Laki-laki na anong sign yun, na yung speed limit mo ganun. Hindi ko alam magkano yung ano bayad sa ganyan, overspeeding. Hindi pa ako nagaganyan eh, sana naman wag. May mga ano kasi lang dito eh, may mobile speed camera. So mga sasakyan nakaparada lang sa gilid, hindi mo kita eh. Hindi halata. Pala may ano na, may nagche-check ng speed mo. Siguro 200 ang overspeed. Depende pa yan sa ano, ilalagpas ng ano mo, overspeeding mo. Ayun, ayos naman ngayon. Ayos ang kitaan ngayon.
Hindi kasi araw-araw parehas eh. Gaya ngayon oh, nakakadalawa pa lang ako pero okay na. Kasi malayo yung naihatid kong isa eh. Magkano yung binayad niya? 42 yata. 42. Ilang minuto ko lang inano yun, tinakbo. Parang 15 minutes. Walang traffic eh, dire-diretso. Basta sunod ka lang sa ano, speed limits. Nakalagay naman sa kalsada yung ano eh, yung mga signs eh. Na magmamadali. Kasi kaya ka nga naggaganito para may extra income ka. Tapos ibabayad mo lang sa overspeeding, mga violation. Kaya mo sila pag may mga, meron na rin ako na encounter na ganyan, may mga customers na ganyan, nagmamadali. Sinasabihan ako na ano, bilisan. Kasi malilate na daw sila. Hindi ko kasalanan yun, no? Kung malilate ka na. Hindi naman porke nag-book ka ng Uber eh, makakarating ka doon sa paroroonan mo ng gano'ng kabilis. Pero kinakausap ko sila ng maayos. Sinasabihan ko na ano, na meron tayong mga speed limit sa kalsada na kailangan nating sundin. Pero susubukan kong ano, mapadali ang ating ano, biyahe. Meron pa kang ano nun eh, meron ko na isakay. Kabubukas lang yan ng pintuan ha. Ang una niyang bungad sa akin ano, pakibilisan kasi darating na yung train na sasakyan ko. Pagkapasok niya, sinabihan ko siya na ano, gusto mo i-cancel ko tong trip, mag-book ka ng ibang driver para mas mabilis kung nagmamadali ka. Kasi ako ano, sinusunod ko yung mga speed limits ng kalsada. Hindi ko isasaalang-alang yung lisensya ko at ano, buhay natin dalawa dahil malilate ka na sa ano, sa trabaho. Sinabihan ko talaga siya ng ano, next time ano, agahan mo, hindi porke nag-book ka ng Uber o ano man, taxi eh, i-stressin mo yung nagmamaneho. Hindi ganun yun. Pakialam ko naman kung malilate ka na. Ako nga nun, pumapasok sa city eh. Umaalis ako ng bahay alas 6, 6:30 mga ganyan. Kasi magbabas pa ako eh. Bus pa ako, tapos maglalakad pa ako dun sa city hanggang dun sa yung train station na binababaan ko. Sa museum ako bumababa eh. Kasi yung opisina ko sa ano, World Square. So nilalakad ko pa another mga ano siguro yun, mga 7 minutes. Depende yun sa ano, gano'ng kabilis maglakad. At depende sa sapatos na suot mo siguro. So yun, yung mga ano, kailangan yung mga bantayan pag naggaganito kayo. May experience yung mga ganyang ano, customers, mga nagmamadali, yun. Ayaw magsuot ng seatbelt kasi magugusot daw yung damit. Ganyan. Pero hindi naman lahat. Mas marami pa rin yung maayos, mababait, nakikipagkwentuhan, ganyan. Saka titignan nyo rin, may mga customers kasi na ano eh, ayaw nila yung kinakausap sila. Ako hindi ko sila kinakausap hanggat hindi nila ako kinakausap. Pag sinimulan nila akong kausapin, yun, larga na yan. Kulit ko pa naman makipagkwentuhan. Minsan nga, tawa lang kami ng tao eh, biyahe. Maganda rin kasi yung gano'n, makipag-ano ka sa customers. Basta safe kayo. Kung magsasabi ng mga against sa, alam nyo naman na yan, tungkol sa race, ganyan, mga religion, mga kailangan iniiwasan yung mga ganyang usapan. Fun lang yung usapan, casual lang, tungkol sa buhay-buhay, ganyan. Trabaho mo rito, mga ganyan. Sila naman ng ano, pagka nagsimula silang magkwento, yan,
Pero hindi ko sinisimulan kasi may mga customers nga na ayaw nila ng ano, kinakausap sila. Pero hindi lahat, mas marami pa rin yung mababait talaga. Maraming makatao kumbaga. Ito, pabalik na ako doon sa pinag-aantayan ko. Pagka maganda yung araw ko, talagang binabalik-balikan ko lang itong pinag-aantayan ko. Pag yung may araw na ano, wala, matumal, yan, milipat-lipat ako niyan. Pero pag ganito na parang kanina, parang 2 minutes pa lang ako dito, tumunog na eh. Usually kasi talaga ano eh, mas maganda ang Tuesday kaysa sa Monday. Ewan kung bakit eh. Siguro dahil nga may mga companies pa rin na work from home pagka Monday, weekend, Thursday. Usually Thursday, Friday, ano? May mga work from home. Unat-unat muna ako mga kapadyak. Sakit na yung likod ko eh. Yun. Kailangan nyo rin ano, mag-unat-unat para magising yung inyong mga ugat. Yan, relax na. Maganda rito sa ano eh, sa pinag-aantayan ko. Ano to eh, park na may indoor tsaka outdoor swimming. Dito nagsi-swimming lesson yung bunso ko eh. Every Sunday yan dito. Maganda rito. Ang daming puno tsaka ano, mga ibon. Nakaka-relax dito eh. Ayun. Tsaka chinecheck ko rin yung mga gulong. Minsan may parang ano, nung isang araw bumiyahe kami ng family ko sa ano, city. Buti napansin nung misis ko may ano, nakatusok na screw dun sa ano, gulong. So sinubukan kong tanggalin kasi baka bumaon lang. Baka maiksi lang yung screw. Bang haba, tapos bigla na sumingaw yung hangin. Eh holiday, walang bukas na ano. Naghanap kami online. Meron yung ano yung home service. So pinuntahan nila. Bad trip eh. $125 para ayusin. Eh walang bukas na shop eh. Kung may shop lang, di dadaling ko yun dun. Ba't ako magbabayad ng 100 mahigit para lang. Kasi pag dinala mo sa shop yun, sisingilin ka lang ng mga 25 yata yun. Hindi ko alam. Mga ganun. So yan. Oops, ayan na. Tumutunog na ulit. Balikan ko kayo mamaya. Hatid ko lang to.